We are thankful to the Lord for bringing us the bearer of His word this morning. He is one of the elders at Monwalk Community Bible Church in Parañaque, serving them for like 16 years already as an elder. I'd like to welcome Pastor Alex Bartolome. Isa pong malaking pagpapala na mapunta rito at maimbitahan ninyo para mangaral sa inyong ikatlong anibersaryo. Salamat po at ako napili ninyong mangaral dito sa inyong kalagitnaan. Alam ko marami kayong pinagpilian pero sa kalooban ng Panginoon, nandito po ako sa inyo para tumayo sa inyong kalagitnaan at dalhin ang salita ng Panginoon. Actually, dami talaga nagbago ngayon, ano? Kahit yung mga kasabayan ko rito talagang nagbago, pati yung mga kulay ng buhok. Nagbago na. Actually, papunta rito, dati yung Diversion Road, wala naman masyadong mga establishment. Pero ngayon, napakarami na. Ang daming nagbago. Pero paano magre-react ang iglesia sa mga maraming pagbabago sa mundong ito? No? Mabilis ang teknolohiya. May AI na. Sandali lang, may sermon ka na. Sandali lang, may thesis ka na. Sandali lang, may report ka na. Hindi lang AI, kundi mga filosofiya, naglalabasan. Kahit luma na, kahit matagal na, yung mga kamalian pumapasok. Paano mangyayari ngayon sa iglesia? Anong stand ng iglesia? Paano tayo haharap sa mga mabilis na pagbabago ng mundong ito? Yung mga kasing age ko, mawawala na tayo rito. Paano yung mga kabataan na nagsisimula? Kayo po, 3 taon pa lamang at marami pang susunod na henerasyon. Anong gagawin natin? So ayun po ang aking dadalhin sa inyo at sa kalooban ng Panginoon. Tatapusin po natin itong pag-aaralan natin. Makikita natin to sa Philippians chapter 1 na kung saan nagbigay si Apostol Pablo ng kalakasan. Hindi lang sa bawat individual na mananampalataya, kung hindi, pati sa iglesia. Kasi pag ang mga kapatiran nagsama-sama at naging isang iglesia ito, brethren, napakaganda ito sa ating kalagitnaan. So verses 27 hanggang 30. Philippians chapter 1, 27 to 30. Sabi po rito, only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, in no way alarmed by your opponent, which is a sign of destruction to them, but of salvation for you, and that too from God. For to you it has been granted, for Christ's sake, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake, experiencing the same conflict which you saw in me, and now here to be in me. So makikita natin dito, brethren, may dalawang bahagi. Hatiin ko na lang sa dalawang bahagi. At unang-unang bahagi dyan, yung supreme call to live a worthy gospel, church. A supreme call to live worthy of the gospel. Yan po yung makikita natin sa verse 27a. Ikalawa, makikita natin kung kaaya-aya na lumakad ayon sa ebanghelyo ng Diyos, dapat makita yung 3 characteristics ng isang iglesia na kung saan masasabi mo talaga, iglesia ito ng ebanghelyo ni Kristo. Ano po yan? May 3 characteristics po dyan na makikita natin sa verse 27b hanggang verse 30. So ayan po yung aking outline, no? A supreme call to live worthy of the gospel, and 3 characteristics ng isang iglesia na masasabing
nananahan ang ebanghelyo ni Kristo sa kanilang kalagitnaan. Tayo po ay manalangin. Tabingin tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, salamat po at pinahintulutan ninyo na magkatipon-tipon kami sa araw ng inyong pagsamba. At sana, Lord, maging kaaya-aya ang salita ninyo na ipapangaral dito sa aming kalagitnaan at maging bukas din ang aming puso na maging magpakumbaba sa rinig namin ng inyong salita ay magbigay ito ng kalakasan sa aming individual na mananampalataya at sa iglesia na ito na nagsasapit o nagpupugay sa mabuti niyong gawain dito sa aming kalagitnaan. Salamat po na marami. In Jesus' name we pray. Amen. So ito po, itong Philippians, ito po ay isang sulat ni Apostol Pablo na sa kanilang iglesia, na kung saan makikita natin yung verses 1 to 26 ay more on personal, parang thanksgiving lang, ayos lang siya, at sinasabi dito sa iglesia ng Philippians, huwag kayong mag-alala, okay lang ako. It's more on personal, yung kanyang greetings dito. Pero pagdating dito sa verse 27 at 30, makikita natin, brethren, hindi na personal yung kanyang address. Kung hindi, may dating na to at malalim bilang isang mananampalataya at bilang isang iglesia. So, sa unang puntos po na ating makikita rito, yung salitang only po dyan. Brethren, napakaliit na salita, only lang sa verse 27, pero mabigat po na salita yan. Sa ibang translation, sinasabi, kahit anong mangyari. Di ba? May mga sa NIV, whatever happened. Sabi ni Apostol Pablo, kahit anong mangyari, since ako ay preso ngayon dito sa Roma, bilanggo ako, hindi ko alam kung makakalaya pa ako, o kaya kung mamamatay na ako, o mabubuhay pa, pero kahit na anong mangyari, ito po ay non-negotiable. Hindi mo pwedeng ibenta to. Itong iuutos ko sa inyo. Magbago man ang mundo, magbago man ang buhay, lumindol man, bumagyo, bumaha, mag-asawa ka man, magpamilya ka, magtrabaho ka, anong mangyari. Ito ang dapat na maging priority ng isang mananampalataya o ng isang iglesia sa kanyang buhay. Ano po yung priority na yon? Nakalagay po dyan, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Sa madalit sabi, brethren, mamuhay tayo o mamuhay ang mga mananampalataya ng karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. At itong ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid, dito tayo nagkaroon ng pangunawa. Dito tayo naligtas. Dito tayo nagbigay o nabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Itong nagbigay sa atin ng kalayaan na gumawa ng tama. Itong nagbigay sa atin na kung saan ng kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan. Yung ebanghelyo ni Kristo. Si Kristo ang sentro ng magandang balita. Si Kristo na namatay at nabuhay na muli. Si Kristo ang siyang dakilang hari ng mga hari. Brethren, ay ng ebanghelyo. Na dati, ay tayo, nung hindi pa natin nakikita yung ebanghelyo. Hindi tayo karapat-dapat na tawaging mga Kristiyano. Unworthy sinner. Pero naging Kristiyano tayo at nakita natin yung ebanghelyo ni Kristo, pansinin ninyo. Conduct yourselves in a manner worthy, karapat-dapat dito sa ebanghelyo ng Diyos. So makikita natin, brethren, na kung saan non-negotiable ito. Yung ebanghelyo ni Jesus, sentro si Jesus na dapat makita sa kanyang mga tao. In fact, sabi nga dito, yung conduct yourselves worthy of the gospel
brethren, hindi lang po title yan. In fact, utos nga ni Apostol Pablo to eh. Conduct yourselves. Umayos kayo. Madalit sabi eh. Kung kayo'y Kristiyano, magpakatino kayo. Huwag lang title ang pagiging Kristiyano. Huwag lang title ang iglesia na yan, hinahawakan ang sentro ng iglesia na yan, si Kristo. Hindi, dapat makita sa inyo yung buhay na binago ng Ebanghelyo ni Kristo. Bagong nilalang tayo. Bagong pag-asa, bagong puso, bagong buhay para kay Kristo. At makikita natin dito, brethren, hindi ito pwedeng baguhin. Magpalit man ng presidente, magpalit man ng status natin, ito pa rin ang Ebanghelyo na dapat maipakita sa mga tao, ng mga Kristiyano at sa iglesia na ang buhay natin ay totoong binago ng Ebanghelyong ito. At hindi lang po yun. Dapat po, consistent. Paano po natin nakita? Nakalagay po dyan eh. Sabi rito, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear that you are standing firm. Ibig sabihin, nanandigan ka sa katotohanan. Kahit walang nakatingin. Kahit saang lupalop ka. Dapat ang buhay mo makikita ang Ebanghelyo ni Kristo. No, mawawala na kami rito. Mga ilang taon na lang, kaming mga may puting buhok. Sino na ang susunod na henerasyon? Kayo mga bata, mga bagets. Mga Generation Z, ano nung generation. Pero tandaan nyo to, non-negotiable. Kung ikaw ay binago ng Ebanghelyo ni Kristo at ang iglesia na gusto nyong makita na ang pangalan ni Kristo ang siyang nangunguna rito, ipakita ninyo sa inyong mga buhay. Conduct yourselves worthy of the gospel of Christ. So, brethren, napakaganda nung hamon ni Apostol Pablo sa mga Philippians. Maging citizen kayo ng langit at hindi ng mundo na ito. In fact, alam po ninyo yung mga Pilipay, nasa ilalim po sila ng Rome. Roman colony po sila eh. At pag sinabing Rome, makapangyarihan nung time nila at ang laki ng pribileyo ng mga Pilipay. Parang ano lang yan eh, kung natuloy lang yung plano nila no sa US at Philippines, di ba? Yung mga lolo siguro natin, hinahangan na maging estados ang Pilipinas. 51 yata o 52 states ng US. Pero isipin nyo kung tayo naging state ng US. Babaha lang mga dati no, kasi yung apple nun, pag may apple ka, masarap na, tsaka chocolate. Parang nakakaangat ka na ng buhay. Pero ngayon, marami ng mga apple tsaka chocolate eh. Pero nung time na yun, pag ikaw ay naging state o estados ng United States, ang laki ng pribileyo mo. Citizen ka na nun. At yung opportunity ng isang Pilipino matawag na US citizen, kumbaga, ang laking bagay. Ganun po ang sitwasyon ng mga tiga-Pilipay nung under sila ng Roma. Ang laki ng privilege. Pero sinasabi ni Apostol Pablo, hindi yan. Yung to conduct yourselves, ipakita mo na iba ang citizenship mo. Hindi ka under ng Rome. Under ka ng citizenship ni Kristo. Kaya dapat ang buhay mo ay ayon sa iyong pagiging mamamayan ng langit. Kaya yan ang binibigyang diin ni Apostol Pablo dito sa unang puntos ng ating pinag-aaralan.
So, maliwanag po, meron pong urgent call, yung supreme call, to live worthy of the gospel of Christ. In short, brethren, maintain our holiness. Kahit walang nakakakita sa atin. Ngayon, kung ganyan po, ang urgency, ang yung call ni Apostol Pablo sa mga Pilipay, sa mga mananampalataya, meron pong dapat na makita na characteristics kung talagang lumalakad ayon sa Ebanghelyo ng Diyos. Marami po dapat na makita, pero may binigay lang si Apostol Pablo dito sa talatang ito ng tatlong mga character ng isang mananampalataya o ng isang iglesia para sa ganun makita ang kanilang paglakad sa sentro ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Tatlo po, no? Makikita natin dyan. Unang-una, yung characteristic na yan. Number 1, stand united. Ikalawa, makikita natin, fearlessness o courage in opposition. Ikatlo, makikita natin dyan, embraces suffering as a gift from God. Stand in one, fearlessness or courage in opposition, and number 3, embraces suffering as a gift. So, unang-una po, makikita natin sa 27b, sabi po dyan, I will hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Brethren, sa panahon natin, o noon pa, pag ikaw ay naging Kristiyano at pinangahawakan mo ang katotohanan, maraming oposisyon, maraming kalaban, maraming gustong sumira sa katotohanan na yan. At kahit sa iyo, bilang isang individual na mananampalataya o kahit na isang iglesia, gusto ng kalaban na pabagsakin ang katotohanan sa buhay mo at sa iglesia. Pero sabi ni Apostol Pablo, standing firm in one spirit with one mind. Ang salitang standing firm po, alam po ninyo, ito po ay isang military word. Stand firm. Standing firm. Military po ito. At itong military, pag sinabing military, may mga military ba rito? Wala no? Mga civilian tayong lahat. Pero pag sinabi mong stand at attention. Hold your line. Huwag kang magre-retreat. Hanggat walang order, yung standing firm po, sinasabi, dahil nasa military context ito, huwag kang mag-quit, huwag kang magre-retreat, huwag kang aalis sa posisyon mo. So kung hawak mo ang ebanghelyo, hawak mo ang katotohanan, huwag mong ipamigay. Huwag kang sumurrender. Hold your ground. Mamatay na kung mamatay, basta hawak mo ang katotohanan. Yun yung salita na ginamit dyan. To stand firm. Pagkakaisa hanggang mamatay para sa katotohanan. No? Hindi po madali yun. Alam ko mahirap yun. Lalong-lalo na pag malakas ang pressure. May pressure sa loob, may pressure sa labas. Pero yun ang kailangan ng bawat mananampalataya. Yun ang kailangan sa isang iglesia. Kung alam mong katotohanan ang pinangahawakan mo, kung alam mo ang ebanghelyo, ang pundasyon ng buhay mo at ng iglesia, kailangan manindigan dyan. Patay kung patay. Panghawakan mo ang katotohanan. Huwag mong ipamigay. Huwag ka mag-quit. Dahil lang sa nagbabagong panahon, mga nagbabagong doktrina na naririnig, panghawakan mo ang sentro ng katotohanan na walang iba kundi si Jesus.
So manindigan ka dyan. At bilang isang iglesia na nagkakasama, sinabi dyan, standing firm in one spirit and in one mind. Isang spirito, isang pag-iisip, isang kaluluwa, isang puso na nag-uugnay-ugnay sa bawat isa sa atin bilang iglesia ng Panginoon. Alam po ninyo, ang banal na spirito ang nagbigay sa atin ng enlightenment, ng liwanag sa Ebanghelyo. Ang banal na spirito rin ang magbibigay ng kalakasan na manindigan tayo. Ang banal na spirito rin ang nagbibigay ng isang pag-iisip, isang puso na tama ang pinaninindigan nating katotohanan, at yan ang nagbibigay sa atin ng lakas na magsama-sama tayo, pag-ugnayin ang mga puso't isipan natin sa iisang adhikain. Manindigan sa katotohanan. Brethren, mahirap kung hiwalay-hiwalay yung pag-iisip natin. Ito ako. Ito siya. Ito yung mga pastor. Paano tayo titindig sa katotohanan? Kung watak-watak tayo at hindi natin malaman, sino ba ang tama? Tama kami, tama kayo. Hindi po yun one mind. Hindi yun one spirit. Ang one spirit po, united, resolved, may pagkakaisa ng pangunawa sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Yung one spirit po, merong conviction. Pare-parehas tayo ng conviction. Pare-parehas tayo ng paniniwala. Ito ang tama. Ito ang sinasabi ng Biblia. Kaya pag may pumasok na kamalian, pag may nanggulo sa loob, isa-isa tayo, magkakasama tayo, na i-refute yun. Hindi lang si pastor ang nandito na sasabihin, ito mali yan, ito tama. Hindi, kayo rin mismo. Dahil parehas lang ang pundasyon natin ng katotohanan. So in one mind, in one spirit, magkakaisa tayo. So napakahalaga ng pagkakaisa sa iglesia. Kaya nga sinasabi, make diligent. To make yung calling ng pagkakaisa. Bawat isang tao may responsibilidad na ingatan ang pagkakaisa ng iglesia. At sana ganun din po ang ating nais. 3 taon pa lang tayo. Darating pa ang maraming taon, maraming hamon. Pero sana, habang tumatagal, nagiging maganda ang binding natin. Yung mga puso at kaluluwa natin ay nagsasama-sama at nagkikita para sa isang adhikain. Pero alam nyo, hindi pa tapos si Apostol Pablo rito. Kahit na merong pagkakaisa, kung hindi naman tayo nagwo-work as a team, wala rin. Diba? Kaya nga sinabi niya rito, you're standing firm in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel. Yung word po dyan, striving together, yan po yung salita na to work together as a team. Grupo po. Alam niyo ba yung larong basketball? Siguro naman alam niyo, di ba? Yung larong basketball po, team effort po yon para manalo. Paano kung isa lang ang nagsushoot, siya pa yung nagdadala ng bola, siya pa yung nagre-rebound? Anong gagawin ng 4? Wala na. Mananalo kaya yon? Siguro sa prime ni Michael Jordan, siya lang. Hindi niya na kailangan si Rodman at saka si Pippen. O sa time ni Curry. Ni Steph. Pag wala siyang kasama, anong mangyayari sa team? Talo! Kung papayagan nyo lang si pastor ang manguna at wala kayong pakialam, talo! Ang hirap yata manindigan na mag-isa ka lang. Tapos yung mga miyembro nandoon sa kabilang grupo, nag-cheer. Hindi. Kailangan ng team effort. Brethren, iglesia tayo. Isang katawan tayo.
Ang hirap sabihin na yung kamay mo, ayoko sa'yong tumabi. Putulin mo na lang ako. Mas magandang putol na lang yung kamay ko kaysa kakabit ako sa'yo. Hindi pwede yun. Ang hirap nun. Kaya kailangan ng team effort. Nakalagay dyan, striving together. Hindi po sinabi, not striving against one another. Di ba? Ang hirap nun. Kanya-kanyang grupo. Grupo ng mga matatanda, grupo ng mga bata, grupo ng mga elite, grupo ng mga mahihirap, ng mga pinag-aralan. Ang hirap nun. Ang hirap tumindig ng may kalakasan. Ano? Siguro sasabihin na, sige pastor, nasa likuran mo kami. Paala ka na dyan. Hindi. Magkakapit, busy, magkakasama, kung tayo ay maninindigan sa katotohanan. Brethren, maraming kalaban. At hindi tumitigil ang kalaban para sa araw-araw na pamumuhay. Naramdaman niya ni Apostol Pablo. Alam ni Apostol Pablo ang sinasabi niya rito kasi naranasan niya ang daming oposisyon. In fact, nakulong na nga siya. Pinagalitan pa siya, pinalo pa siya, muntik na nga siya mamatay. Pero kung siya lang mag-isa, hindi niya nga kahit, siyempre, God is sovereign, tutulungan siya ng Panginoon. Pero kailangan niya ng grupo, ng ka-teammate para sa isang adhikain, isang layunin, para sa Ebanghelyo ni Kristo. So brethren, yan po yung unang characteristics na makikita natin. United as one. Stand firm as one. Yun ang unang makita dapat sa atin. At maganda nga, no? 3 years pa lang kayo. Ang gandang gawa ng pundasyon ito. Habang tumatagal, nakikilala niyo mga kapatiran, habang itinuturo ang katotohanan, ang mga pananampalataya at ang kaluluwa natin, nagsasama-sama, nagkakadikitan, nagiging solid, at kung dumating ang mabigat na pag-uusig, mabigat na oposisyon, mismo sa kalooban ng iglesia o sa labas man ng iglesia, magkaisa pa rin kayo. Handang tumindig sa katotohanan. So maganda, no? 3 years. Magpatuloy na maging matibay ang pagkakaisa. Kumbinsido tayo na magkakasama tayo sa katotohanan para labanan ang mga oposisyon o mga kalaban. Stand firm in one spirit, one mind, striving together for the faith of the gospel. So, ikalawa, fearlessness o courage in opposition. Sabi po dyan sa verse 28, in no way alarmed by your opponents, which is a sign of destruction to them, but of salvation for you, and that too from God. Brethren, yung word po rito, in no way alarmed, ano po, dyan sa verse 8, in no way alarmed by your opponents, yan po ay salita na bigla kang nagpanik, na alarm ka. At in fact, yung salita na yan, ginamit po yan sa kabayo doon sa labanan. Alam niyo man, yung time na yon, ang kanilang APC, yung mga tangke nila, yung mga kabayo, ang sinasakyan. Ano? Nakita na ba kayo ng kabayo na matikas ang tayo? Na parang hindi tinatamaan ng pana? No? Yung picture po na yung salita na ginamit dyan, natakot yung kabayong yun. At ano ang nangyari pag yung kabayo natakot sa gitna ng labanan? Nawala na yung focus niya. Yung tapang niya, nanghina. Ano?
Nawala ng lakas ng loob. Nagpanik. Nag-distract. Hindi alam kung ano ang gagawin. Yan po yung salita na ginamit dyan. At sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kang matakot. Huwag kang ma-shake. Huwag kang ma-disturb. Huwag kang ma-intimidate. Na kahit na anong klase ng mga hinarap mong hamon sa buhay, hamon sa iglesia, huwag kayong katulad ng kabayo na lumalaban at sa gitna ng labanan, hindi na alam ang gagawin. Huwag kang ganun. Brethren, yung mga kalaban, ang gagaling. Mas marunong pa. Alam nila kung ano yung kahinaan ng iglesia. Alam nila kung ano yung kahinaan ng isang mananampalataya. Alam nila kung paano tayo pabagsakin. At yan ang gusto nila, pabagsakin tayo. Walang pinagkaiba po yan sa asawa ni Job. Sa dami ng problema ni Job, nawala na lahat. Yung asawa niya dapat makatulong sa kanya, pero ano sinabi? Curse God and die. Kailan ka pa magiging matapat sa Panginoon? Magpakamatay. Sabihin, wala ka na silbi, magpakamatay ka na. Asawa mo yun. Sana hindi naman gano'n pag nag-aaway kayo, Mamatay ka na, okay, balik ka na to sa nanay mo. Uwi ka na. Brethren, hindi tayo ganun. Pero yung kalaban natin, ganun ang gusto. Bumalik tayo sa lugar na kung saan hindi maging karapat-dapat sa paglakad ng Ebanghelyo ni Jesus. Nakakalungkot. Maraming mga kapatira na nagsasabing Kristiyano sila. Hinawakan nilang Ebanghelyo. Pero nasaan sila ngayon? Sa gitna ng labanan. Bumalik. Sa kanilang pinanggalingan. Nakakalungkot. Pero bilang isang binago ng Diyos, dapat maging matapang. Huwag kang magpanik sa gitna ng labanan. Stand firm. Be strong. Hold your line. Bakit hindi dapat matakot? Bakit hindi dapat magpanik? Brethren, kasama natin si Jesus. Si Jesus ang Diyos. In fact, pag familiar kayo sa Philippians, makikita nyo sa chapter 2, verse 9-13. Kahit na may opposition, may kalaban. Sabi rito, so that the name of Jesus, every knee will bow. Yung mga lumalaban sa iglesia, yung mga lumalaban sa mga personal testimony ninyo, darating ang panahon na itong mga taong ito ay luluhod sa harapan ni Jesus at tatawagin siyang, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Makikita nila yan. At kung familiar pa kayo sa verse 13 ng chapter 2, masasabi dito, for it is God who is at work in you. Yung pagkasoberano ng Panginoon, hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga tao. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang iglesia. Bakit? Both to will and to work for His good pleasure. Sa kadakilaan ng Diyos. Yung pagkasoberano niya, brethren, hindi nang iiwan ang Diyos. Kahit malakas ang oposisyon, huwag kayong matakot dahil ang Diyos kasama ninyo. Emmanuel, God is with us. Brethren, we are on the winning team. Nagtagumpay si Jesus. Itong gospel natin, itong ebanghelyo natin, pababayaan niya bang masira? Kung kayo may mga pangalan at iningatan niyo hanggang sa pagtanda, pababayaan niyo ba na masira ang inyong pangalan? No? Unless na hindi kayo kasama sa Ghost Project. Wala na, nasira na yung pangalan nila. Yung posisyon nila, nawala na.
Pinag-ingatan mo yun, umakyat ka sa posisyon na yun. Pagkatapos, wala na. Na-picture ka lang sa Senate, sa Congress, wala na. Kahit may kasalanan ka o wala, pag napunta ka ro, parang wala na yung integrity mo. Pero sa atin, brethren, kasama natin si Jesus. Ang dala natin, ang ebanghelyo ni Kristo. Pababayaan ba ng Diyos na masira ang kanyang pangalan? Hindi. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Bakit hindi tayo dapat matakot? God is with us. Jesus is with us. Second, ito ay tanda sa mga oposisyon, sa mga kalaban, ito ay tanda ng kanilang wakas. Yung nakalagay po dyan. No? In no way alarmed by your opponent, which is a sign of destruction to them. Sign of destruction, tanda na kung saan sa pagiging matibay natin bilang isang iglesia, sa pinangahawakan natin ibanghelyo ni Kristo, sa buhay natin nakikita, ay delikado pala yung mga oposisyon, yung mga gumugulo sa buhay natin. Kasi nakikita nila ang totoo. Totoo ang ibanghelyo ni Kristo. Binago. Yung isang kapatid na yun. Binago ang buhay ng iglesia. Sinasabi natin, darating ang panahon, i-judge ka ng patuloy na rebellion mo at opposition mo kay Kristo. Yun po ang nakalagay dyan. Kaya, akala nyo walang nakakakita, walang epekto yung pagiging matibay ninyo sa Panginoon? Hindi. Merong silent message sa mga hindi mananampalataya na darating ang kanilang wakas. At ang salita na ginamit po rito ay distraction. Brethren, distraction. Sa Hong Kong lang, nasunog yung mga condominium doon. Ano? Ilang condominium nasunog doon. Eh, wala na yun. Baka i-condemn na nila yun. Distraction yun. Eh, how much more ang kaluluwa ng isang tao na patuloy na nag-uupo sa katotohanan at nagiging rebelde sa harapan ng Diyos. Brethren, ini-expose nila. Sabi nga sa 2 Thessalonians, ano ba yung nakalagay dyan? 2 Thessalonians 5:6, for after all, it is only just for God to repay with affliction those who afflict you and to give relief to you who are afflicted and to us as well, when the Lord Jesus will be revealed from heaven with His mighty angels in flaming fire. Verse 8, pansinin nyo, dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. This will pay the penalty of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His power. God is just, brethren. Gagawin niya to para sa kalaban ng ibanghelyo. So sa mga tuwid, ang pagiging matapang at naninindigan sa mga kalaban ay nagpapakita ng kaparusahan ng mga rebelde sa Diyos. So, pero hindi lang yun, ano? Bakit kailangan nating manindigan? Kung may parusa sa mga hindi mga mananampalataya, nakalagay po dyan, but of salvation for you, and that too from God. So, yung paglakad pala natin ng maayos sa ebanghelyo ni Kristo, nakaka-ensure ng kaligtasan. Now, hindi yun ang daan ng kaligtasan. Maliwanag sa atin yon. Yung pagsunod sa kautusan at magandang buhay ayon sa ebanghelyo, pero ito'y nagpapakita, ini-ensure, may biyayang nasa puso ng taong ito na gumagawa
para makita na ang taong ito o ang iglesyang ito, yung miyembro ng iglesyang yan, ay talagang naligtas ng Panginoon. So, ayun po yung dahilan. God is with us. Ikalawa, yung distraction yan ng mga unbeliever, mga rebels sa harapan ng Panginoon, at ito rin ini-ensure yung salvation ng kanyang mga tao. Pero makikita natin, ikatlong character embraces suffering as a gift. Makikita natin yan sa verse 29 at saka 30. Sabi po dyan, "For to you it has been granted for Christ's sake, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake, experiencing the same conflict which you saw in me, and now here to be in me." Brethren, yung salitang granted po dyan sa verse 29, yung salita po na yan, katulad po yan ng salitang grace. Grace. Kasi yung root word niyan, ang meaning ay grace. No? Salitang granted, ibinigay, bigyan ng pabor. Something pleasant or agreeable sa isang tao. No? So, pinagmulan ito sa salitang, sabi ko nga kanina, biyaya o grace. No, may biyaya. Pag alam natin, pag grace, regalo yan. Nakatanggap tayo ng 13-month, blessing yan sa Panginoon. Lalo na pag sinagot tayo ng nililigawan natin. Grace yun, biyaya yun. Pero mo sinagot ka ng babaeng nililigawan mo? Bakit? Mahirap pag hindi ka sinagot. Pastor, grace din ba yun pag di ako sinagot? May biyaya din ba doon? Meron kasi, sabi ng Panginoon, baka hindi yan ang kalooban para sa'yo. Di ba? Yung grace na yun, baka sakaling lumago ka pa, at sa paglago mo, makita mo na yung iyong liligawan. O grace pa rin yun. Pero yan po ang salita dyan. Yung granted ay isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. At mayroon pong dalawang biyaya na ipinagkaloob ang Diyos sa verse na ito. At napaka-extreme. Yung kanina sinabi ko, sinagot, yes. Yung isa, binasted ka. Pero biyaya yon. Kasi yan ang pinapakita dito. Napaka-extreme. Ano yung dalawang biyaya na ibinigay sa iyo? Positive muna tayo. Yung biyaya. Ano yun? Yan po ay biyaya ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. For it has been granted for Christ's sake, nakalagay dyan, not only to believe in Him, so ibig sabihin, may biyaya ng pananampalataya na ibinigay sa atin. Yan talaga biyaya yan, at alam natin. Di ba? Ephesians chapter 2. Isang napakagandang talata na walang makapagyayabang sa kanyang kaligtasan. For by grace, you have been saved. Diba? Not of works. Grace lang talaga, biyaya ng Diyos. Kaya yung mga kaibigan natin, kung gusto nyong maligtas, ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. Wala kang ginawa para maging ligtas sa iyong buhay. Yung mabuti mong ginawa, kahit na nakapagtapos ang iyong mga anak, naging maganda ang buhay nila, hindi po yan ang daan ng kaligtasan. Gift yan, granted. Pinagkaloob yan ng Diyos. At kahit yung pananampalataya ninyo, regalo pa rin yan ng Diyos. So kaibigan, kung gusto mong maligtas, lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng biyaya ng kaligtasan. At paano? Sa daan ng pagsisisi at pananampalataya. Regalo po yan. At napakagandang regalo niyan. Masigit pa yan sa 13 months, sa bonus, sa productivity bonus. Masigit pa yan sa
pagsagot sa'yo. Regalo. May regalo bang pangit? Yung mga bata, tanungin natin. Pag kayo niregaluhan mga bata, tatanggapin nyo? Lalo na Pasko ngayon. Pag niregaluhan nyo ako, salamat. Pero pag niregaluhan nyo, siyempre tatanggapin. Pag niregaluhan nyo isa't isa, nag-exchange gift kayo, tatanggapin nyo. Walang pangit sa regalo. Kahit hindi kasya. Kaya oo nga no, kahit hindi kasya. Kasi regalo yun eh. Pabor yun eh. Ipinapakita yung appreciation sa'yo. Natutuwa na nagregalo. Kahit hindi kasya, hindi mo naman sasabihin, grabe ka naman, nagregalo ka pa. Sige, punta na lang ako Uniqlo, papalitan ko. Pwede naman yung bigay mo na lang yung resibo. Pero, kidding aside, pag regalo, kusang loob yan, at ang regalo, maganda. Diba? Minsan may pangit, pero pag ang Diyos ang nagregalo, walang pangit. Diba? Pag galing sa Diyos, alam mo na ito ay tama, maganda, at kaaya-aya. Yan ang sinasabi rito. Sabi nga, it has been granted for Christ's sake, not only to believe in Him. So yung salvation natin, gift yan, regalo yan, bigay ng Diyos yan, pero hindi lang yan ang bigay ng Diyos. Kung ikaw ay natutuwa dahil maganda ang regalo ng Diyos ng kaligtasan sa iyo, dapat hindi mo rin ito iisang tabi. Yung pangalawang regalo niya. Ano yun? Not only to believe, but also to suffer. No? For His sake. Suffering. Engagement ring. Wedding ring. Walang suffering. Wala. Nakuha nyo, di ba? Yung wedding ring, engagement ring, wedding ring, blessing yan. Pag nagkaroon na ng problema, away na, gift pa rin ba yan? Yung suffering na yon, yung trials na yon, gift pa rin ba yon? Ang hirap sagutin, ano? Pero brethren, kung titignan natin yung text, yung suffering po, part ng ipinagkaloob ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos para sa kanyang mga tao. Isang katotohanan po yan. In tribulation will enter the kingdom of heaven. We are not greater than our Master. Kung si Jesus nakatanggap ng pag-uusig hanggang sa kamatayan niya, nandoon na sa cross. Hindi siya tinantanan ng mga kalaban niya. Nanindigan ang Panginoon. How much more tayo? Pero isipin natin itong pagsubok na ito, itong mga sufferings na ito, itong mga nangyayari sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng iglesia, pinahintulutan ng Diyos sa kanyang mga tao. So, hindi lang salvation ang gift ng Panginoon. Sufferings din. Kaya alam, may dalawang uri ng sufferings eh. Yung isa, dahil sa kasalanan mo. Kaya ka nagdurusa. Pero ito, dahil sa paninindigan mo, sa katotohanan, dahil sa paglakad mo, dahil sa kabanalan mo, dahil sa pagkakaisa ninyo, sa pagiging matibay ng iglesia, at kahit maganda ang takbo ng iglesia, may mga pagsubok at pag-uusig na mangyayari. At pinahintulutan po yan ng Panginoon.
na mangyari para sa kanyang kalwalatian. Pero kung isipin natin si Job, ano bang kasalanan ni Job? Bakit siya pinarusahan? Ang tingin natin, kawawa naman si Job. Ubos ang kanyang mga ari-arian, namatay ang kanyang mga anak, may sakit si Job. Grabe, kung sa ibang mga pananampalataya, kulang lang yan sa faith. Kulang lang yan sa prayer. Hindi. Pinahintulutan ng Panginoon. Pinayagan ng Panginoon ang mga bagay na ito. So, makikita natin na kung saan, para ang hirap tanggapin, blessing ng salvation, blessing ng suffering. Pero yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. At kung ang iglesia, brethren, na makikita natin na magiging matatag, malakas, dapat yakapin ang pagsubok na ito, ang kalungkutan na ito, ang sufferings na ito na ipinagkaloob ng Panginoon sa iglesia. At makikita rin natin na kung saan, hindi naman kayo nag-iisa lang. Lahat ng lumalakad sa Panginoon, lahat ng iglesia na maayos, ganun din ang nangyayari. Kasi nakalagay po dyan, verse 29, "For to you it has been granted for the sake, not only to believe, but also to suffer with him, suffer for his sake," verse 30, "experiencing the same conflict which you saw in me, and now here to be in me." Mga kapatid, kung may suffering, hindi ka nag-iisa. Siguro iba-iba lang ang level. At kahit sa iglesia, walang iglesyang perpekto na walang pagsubok. May mga iglesia na akala mo maayos, maganda, pero may mga pagsubok pa rin yan. Hindi nawawala. Nandiyan dyan. May conflict. Alam ni Apostol Pablo ang mga bagay nito. Kaya mga kapatid, kung may pagsubok ang iglesia, huwag niyo sabihin, kawawa naman kami. Gift yan ng Panginoon. At hindi kayo nag-iisa. May nangyari na rin ganyan sa ibang mga iglesia. Siguro, ang tamang tanong na lang, kung darating ang pagsubok, talagang darating yan, siguro ang tanong na lang, ano ang magiging attitude ng iglesia o ng individual sa pagsubok na hinaharap ngayon? Given na kasi po yun eh. Ano ba, maninindigan ba tayo? Magsasama-sama ba tayo na haharapin yung problema? Titignan ba natin to na isang pagpapala dahil mapapatibay ang ating samahan? Mapapalakas ba ang ating pananampalataya? O quit na lang tayo, bayaan mo na. Iwalay na lang tayo, kanya-kanya na lang tayo. Hanap na lang tayo ng ibang iglesia. Hanap na lang tayo ng ibang kapatiran. Ayaw namin ng problema. Sino ba may gusto ng problema? Brethren, yung attitude po natin, kung paano natin haharapin ang pagsubok. Well, dapat, kahit sa ganun, kahit anong mangyari, ang priority pa rin, umayos ka ng maganda ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Huwag mong baliwalain ang Ebanghelyo ni Kristo. Sa pagharap ng pagsubok na yan, sa pagharap ng kapighatian na yan, kung pwede natin ilagay, brethren, harapin natin yan ng pagkakaisa ng puso't isipan sa Ebanghelyo ng salita ng Panginoon. So, yan po ang ating meditation sa oras na ito. At sabi ni Apostol Pablo, kahit anong mangyari, mga kapatid, non-negotiable, ang buhay
ng isang mananampalataya na lumakad ng maayos sa Ebanghelyo ni Kristo. Wala na pong ibang standard para sa isang Kristiyano na mamuhay rito sa mundo kung hindi ang salita, ang Ebanghelyo ni Kristo. So ano pong implication nito sa atin? Brethren, sa anniversary natin, masaya tayo. Pagpapala talaga yan, blessing yan. Pero wag nating kakalimutan, may 1 taon na naman tayong lalakaran. One thing only, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Sana manatili ang kabanalan sa bawat isa sa atin as individual Christian. At sana manatili din ang kabanalan, makita ang pagiging asin at ilaw ng iglesyang ito dito sa Cavite. Ikalawa, manatili tayong magkaisa sa katotohanan. Manatili tayong magkaisa sa gawain dito ng iglesyang ito. Huwag tayong magwatak-watak, mahirap yun. Gumawa tayo bilang isang iglesia. Huwag niyong ibigay lang lahat sa pastor ninyo. Bahala ka na dyan, pastor. Mag-Bible study ka. Mag-mission ka. Total, may sweldo ka naman. Hindi. Magkakapatid tayo. Magkasama tayo. Magkakapit bisig tayo sa gawain, sa advancement ng Ebanghelyo ng Diyos. At hindi lang yun. Magkakaisa tayo sa paninindigan sa katotohanan laban sa mga kalaban, sa mga oposisyon na gustong wasakin, sirain ang pagkakaisa ng iglesyang ito. Mga kapatid, maraming mga iglesia nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng paghihiwalay, masakit sa puso. Huwag sanang mangyari sa inyo. I-preserve ninyo ang unity. I-preserve ninyo ang pagkakaisa ninyo. At gamitin yung pundasyon at ang pamumuhay ng Ebanghelyo ni Kristo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na tumindig, harapin ang kalaban. Dahil kasama natin ang Panginoon. So huwag niyo kalimutan po yan. Bilang isang batang iglesia at lalakad pa kayo na matagal, sana samahan kayo ng Panginoon magpatuloy sa gawain ito. And lastly, sa mga kaibigan natin dito na hindi pa nakakaunawa ng kaligtasan, may pamasko po ako sa inyo. May gift ako sa inyo bago kayo umalis. Ano yung gift, Pastor? Sarap namang umattend dito. May regalo. Sabi po ng Panginoon, the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kaya po nagsiselebrate ng holiday season kasi ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa ganun ang sinumang, pansinin niyo, sinumang manampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang regalo, si Kristo para sa inyo. And in effect, yung gift na yan, biro mo pag tinanggap mo, eternal life. Hindi lang isa, eternity pa. So ano pang gusto nyong regalo? Pera? Wala akong pera eh. Pero mayroon ako, si Kristo para sa inyo. Lumapit kayo sa Kanya sa daan ng pagsisisi at pananampalataya at hindi niya kayo itatakwil. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagpapala na pinagkaloob mo sa iglesyang ito. Salamat sa 3 taon ng preservation ninyo. Salamat sa mga biyaya na nagpalaki, nagpalago sa iglesyang ito. Sana po sa susunod na taon, patuloy mo silang ingatan na manindigan sa paggawa
at pagpapalaki ng inyong kaharian dito sa Cavite. Sana Lord, mas lalim niyo pa po silang i-bless at pagpalain sa kanilang gawain. In Jesus' name we pray. Amen.